Hinihintay ko si Tyra dito sa kantin dahil mas naunang natapos ang klase ko. Habang umiinom ng soft drinks ay nakita ko si Ivan, kakawayan ko sana pero may patakbong babae na kumapit kay Ivan. Naku may dali mamaya, sabi ko mag-isa. Hindi ko na kinawayan pero nakita ako, lumapit siya kasama yung babae. Masama pa ang tingin sa akin, abnormal ata tong babae, wala ako ginagawa masama agad ang tingin sa akin. Si Tyra, tanong ni Ivan. Wala pa hinihintay ko nga siya, sino yan, tanong ko. Pinsan ko si Stella, pinsan naman pala, tumango ako at nakita ko na si Tyra sakto naman na nakita niya ako kaya lumapit. Iitsen, tinignan niya si Ivan at yung linta na pinsan niya. Just Dilif cousin, sabi ni Ivan, kumunot ang noo ni Tyra. Hump! Lagot ka Ivan, iba ata si Tyra magalit, nanununtok kaya iyan. Kuha lang ako ng pagkain ko, umalis na siya, tinignan ko si Ivan na nakatulala. Ha. Deadma siya, saan ka ba naman kasi nakakita ng pinsan na ganyan kumapit? Di ka ba kukuha ng pagkain mo? Tanong ko, tumayo na siya at iniwan yung pinsan. Estu! Landian, sinamaan niya ako ng tingin, napangiti ako, baka mawala ako, bago lang ako kasi dito, sagot niya. Nasa kantin tayo at malabong mawala ka dito dahil ang daming nakakalat na security guard, pwedeng-pwede mong pagtanungan, inirapan niya ako. Wala akong tiwala sa iba, kay Ivan lang nakakairita yung ganitong babae-babae, mabuti na lang at hindi ko pinsan baka masabunutan ko na. Bakit hindi mo ako kinuhaan ng pagkain, sabi niya kay Ivan. May paa ka at kamay, kumuha ka ng sayo, sabi ni Ivan, napangiti ako. Tumayo naman siya na nairita. Bakit mo ako pinatayan ng phone kagabi, baling niya kay Tyra. Sira phone ko, sagot niya. Hintayin mo ako later, may pupuntahan tayo, sabi niya, hindi sumagot si Tyra. Sama ako para may kasama yung pinsan mo, sabi ko, tinignan niya ako. Okay sige, pag nagpasaway iwan mo, sabi niya, nag-approve sign naman ako. Baka ipunta ko pa siya sa liblib kung gusto niya eh. Hinihintay na namin sila Ivan, nilingon ko si Tyra na tahimik lang. Mukhang may problema na naman ito kasi kanina patahimik. May away ba na naman sa bahay niyo? Tanong ko TJ. Gabi-gabi naman, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanila, sagot niya. Parehas naman silang may mali, bakit di na lang magpatawaran? Imbes na masaya ako pag uwi ko, madadatnan ko sila na halos magpatayan na sa harap pa ng bata, ayon lang. Ano pinag-uusapan niyo? Biglang dating sila Ivan. Wala namimiss ka na daw ng asawa mo kaya uwi siya ngayon muna sa bahay niyo, nanlaki ang mata ni Tyra, nilingon naman ni Ivan si Tyra. Sige diretso na tayo uwi after mag-mall, sabi ni Ivan, palihim naman akong napangiti. Pumunta na kami sa mall, bibilhan pala ng phone si Tyra. Ang sweet naman niya habang itong isa nayayamot akala mo siya ang asawa niya, tinabig ko siya para mapatingin sa akin. Selos yarn, pang-aasar ko. Ha? Anong rason? May phone ako, sabi niya. Natagalan sila sa pagpili, okay lang ako dahil nakabili din ako ng bago kong iPad habang yung isa dabog ng dabog. Next time wag kang sasama, sabi ni Ivan sa pinsan niya, ayoko nga, ang boring-boring sa bahay natin, sabi niya. Kumunot ang noo ko, tinignan ko si Tyra na mukhang gets niya yung ibig kong sabihin sa tingin, magkasama kayo sa isang bahay, tanong ko. Yes, proud na sabi ng pinsan niya. Tumahimik na, nabaliktad na ang kasama ko kasi si Tyra na imbes na yung pinsan. Feel naman ng pinsan niya ang pagtabi kay Ivan, halata naman na gusto niya yung pinsan niya. Okay lang sa'yo yan? Asawa mo iyan on, sabi ko. Pinsan naman niya, sagot niya, Tyra, hindi ka naman bulag, kitang-kita mo na may gusto yung pinsan niya sa kanya at talagang magkasama pa sa isang bahay. Oy! Asawa ka dapat magalit ka at may limitasyon yung pagitan nila, hindi yung ganyan o turo ko sa kanila, daig pa ang mag-asawa yung ganyan o ako na nainis kasi parang wala lang kay Tyra. Ano gusto mo gawin ko? Tanong niya, napaawang ang labi ko. Hindi ko alam kung iuntog ko na lang yung ulo o yung ulo na lang niya, nakakaloka siya. Hinayaan ko na nga lang at ganun pa rin wala siyang ginagawa pumasok kami sa isang kainan, umupo siya sa tabi ko imbes na sa tabi ni Ivan. Bahala sila dyan, umorder na si Ivan para sa aming lahat. Gusto ko pa ito, pa-baby talk ni Stella. Sabihin niyo na lang kung iiwan na lang kaya namin kayo, na inaiisto na ata namin kayo, napatingin ako kay Tyra, ngayon lang siya nagsalita at sa wakas, anong problema?
Wala naman kaming ginagawa, sagot ni Stella. Siya wala, ikaw meron, sagot naman ni Tyra, hindi siya naimik. Bahala na nga kayo, tumayo na siya at iniwan kami, lagot. Bad trip na siya, kung ako din naman saka baka ako kanina pa ako umalis, wala naman tayong ginagawa, siya ang may kung anong iniisip sa atin Ivan, sabi niya, talaga ba? Umiiksena ka kanina pa. Ang dapat na magkasama ay yung mag-asawa at yung paghawak mo kay Ivan hindi gawain ng pinsan iyon, gosh. Babae din kami at alam namin yung mga galawang ganyan, pag susungit ko, ikaw naman, upo ka lang dyan. Di mo susundan ang asawa mo. Baka naman maisipan mong tanungin siya kung kamusta ang araw niya o kamusta siya sa bahay nila. Umiinit ang ulo ko sa inyo, gosh. Makauwi na nga lang, tumayo na ako at iniwan sila. Mabilis akong nakauwi tapos ganito pa ang dadatnan ko, nagsusumbatan na naman sila ate at mama. Nakatingin lang ako sa kanila habang nag-aaway. Ako na stress maghapon tapos ito pa ang madadatnan ko. Tama na, sigaw ko, napatingin sila sa akin. Ano bang problema nyo? Parehas naman kayong may mali. Ganito na lang ba kada uko ay puro kayo away, hindi naman ako ganito pero sumusobra na kasi sila, nakakapagod yung ganito. Ganyan ka na pala ngayon Tyra, porke may utang na loob kami sayo, sisigawan mo na lang kami, sabi ni Papa, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bakit ako na naman? Sinong hindi sisigaw kung ganito na lang lagi? Hindi ba kayo nagsasawang magsumbatan ng mga ginawa nyo? Kung tutuusin mga sarili nyo ang sisihin nyo, kasi kung matitino lang kayo, dapat hindi tayo ganito, Inay, sinampal ako ni Mama. Bunganga mo Tyra, sabi niya. Nag-aaral ka lang akala mo na kung sino kang makapagsalita, wala kang karapatan na sabihin kung ano man ang dapat naming gawin. Bakit ka pa kasi andito? Di ba nag-asawa ka na? Bakit di ka na lang doon at nakikipagsiksikan ka pa dito? Hindi ka naman namin kailangan, kumirot yung puso ko sa sinabi ni Mama, bakit ganun? Kahit anong mangyari sa akin pa rin ang bagsak ng sisi, sa akin pa rin ang bagsak ng may kasalanan. Huwag kayong ganyan dahil kung hindi dahil kay Tyra malamang nabubulok na kayo sa kalungan, singit ni ate. Mas gusto naming mabulok kaysa tumira dito kasama nyo, sagot niya. I can do that if that you want, napaharap kami sa nagsalita, si Ivan. Ano naman kaya ang ginagawa nito dito? Kayang-kaya ko kayong ibalik doon, sabihin niyo lang isabi niya, iba ang aura niyan ngayon, so ano? Gusto niyo, tanong niya, hindi sila nakaimik. Kung ayaw niyo sa asawa ko, kukunin ko siya sa inyo at kung ayaw niyo sa kapatid niya. Bibigyan ko sila tirahan para makapagsulo kayong dalawa total ayaw niyo naman sa kanila. Hindi man lang kayo natauhan sa nangyari and mas lumala pa kayo dahil tignan niyo naman sa harapan ng apo niyo. Para matapos na ito at matahik naman na ang asawa ko kakaisip sa inyo, iaalis ko na lang sila dito tumingin sa amin. Magbalot na kayo ng damit, Ging Raven tulungan mo sila, naglakad papalapit sa amin si Amy. Raven, tinignan ko si ate. Sige Naki, naglakad na si ate at sinamahan na siya ni Amy, Raven. Sana maging masaya kayo na dadalawa lang kayo at wag maagsisi sa mga pinagsasabi nyo. Habol pa ni Ivan, tinignan ako kaya pumunta ako sa kwarto ko at sumunod siya. Tahimik lang kami habang nagbabalot ng damit hanggang matapos, lumabas na kami at okay na din sila ate. Nilingon ko sila Mama at Papa na hanggang ngayon ay walang imik, may dinukot ako sa bag ko at lumapit sa kanila. Ipon ko po iyan, binibigay ko na po sa inyo at kayo na bahala kung saan nyo gagamitin. Kung ayaw nyo, ibigay nyo na lang sa mas nangangailangan, ipinatong ko sa mesa at sumunod na kila Ivan sa labas. May apartment ako at doon muna ang kapatid mo at pamangkin, walang rent iyon dahil ako ang may-ari. Stay lang kayo doon, just follow the rules of the building, tumango ang kapatid niya, tinignan ko si Tyra. Sasama ka sa akin, wag ka nang magsalita pa, iniwas ang tingin niya, halata kasing kokontra pa siya. Hinatid na namin ang kapatid niya bago kami dumiretso sa bahay. Nadatnan namin doon si Stella. Rinig ko ang malalim na hininga ni Tyra. Mas okay na din ito dahil baka kung ano pa ang isipin ni tita kapag nalaman na hindi kami magkasama sa iisang bahay. Let's go, kinuha ko na yung bag niya at pumanik na. Sumunod na lang siya at nilampasan si Stella. This will be our room, nilingon ko siya. Our, tanong niya. May mag-asawa bang magkahiwalay ang kwarto? Tanong ko. Kumunot ang mukha ko dahil namumula na naman siya. You're blushing, hinawakan niya yung pisngi niya at tumalikod, hinayaan ko na nga lang at magpapalit na ako ng damit. Oh Esray!
Bakit ang aga naman? Hindi pa nga natin na pag-uusapan yan tapos gagawin na natin. Tumaas ang isang kilay ko. Ano bang pinagsasabi niya? Gagawin ang alin? Napaisip ako at doon ko lang naisip yung ibig niyang sabihin, really? Naisip niya iyon? She'll just changing geeky clothes and ano naman niya yon kung magsisix, ang bilis niyang makapunta sa akin para takpan ang bunganga ko. Ano ba, hindi mo naman kailangang sabihin yung word na iyan, mahina niyang sabi, inalis ko yung pagkakataki niya sa bunganga ko. Normal lang iyan, mag-asawa tayo, sagot ko, nanlaki ang mata niya. No. Hindi pa ako ready. Ni wala pa akong alam sa ganyan. Ni hindi ko nga alam humalik tapos yung ano pa kaya na iyan, hindi ko alam. Wala akong alam na pusyon ba iyon? Yung paano gumalaw? Ay! Hinila ko siya papalapit sa akin, nagpapanik na siya na hindi naman dapat. Hindi pa natin gagawin iyon okay, tumango siya, mukhang natauhan naman na. Binitawan ko na at pumasok sa banya. Hindi ko matiis na hindi mapangiti dahil sa mga sinabi niya, kakaiba siya. Ako nga na hindi ko naisip iyon, siya pa ang nakaisip ng ganun at malala pa may mga kasamang posisyon pa. Nag-shower na lang ako baka totohanin ko pa yung nasa isip niya. Lumabas na akong banyo at nakita ko siyang nag-aayos ng gamit niya. Okay lang na dito ko ilagay, tumango ako. Mag-shower ka na rin para makakain na tayo, natapos na din kasi siya. Kamusta na, nagkakaproblema na ba sila ng dahil sayo? Taning ni Mama, sa totoo lang hindi ko naman talaga siya tunay na ina. Anak ako sa unang asawa ni Papa na asawa niya kaya naging anak niya ako. Iyon nga ginagawa ko naman ang lahat para mag-away sila pero parang labo na hindi man lang sila nag-aaway, para kasi silang walang pakialam sa isa't isa, sagot ko. Kumunot ang noo niya. Walang pakialam? Sa bagay hindi na ako magtataka dahil biglaan ang nangyari sa kanila. Mag-iba tayo ngayon ng plano at doon tayo kay Tyra kung pahirapan tayo kay Ivan, sabi ni Mama Mara. Anong plano po? Tanong ko. Makinig kang mabuti, sinabi na niya ang plano niya at nagustuhan ko. Tama nga naman siya, kung hindi ubra kay Ivan baka kay Tyra ubra na. Diretso uwi na ako, hindi na ako pumasok at umuwi na lang. Hindi ko naman inaasahan na madadatnan ko si Tyra na mag-isa dito. Si Ivan, tanong ko at may klase pa, sagot niya, tumango ako. Aalis ka. Mamasyal lang, wala kasi magawa, tumango ako. Gusto mo samahan kita? Iiwan mo lang din ako mag-isa dito, di sasama na lang ako, napaisip siya. Don't worry, may pera ako, sabi ko. Okay, tara na, hinauna na siya at sumunod ako, namasin kami sa mall. May binili ako at meron din siya pero mga gamit niya na magagamit sa school. Kain muna tayo bago uli mag-window shopping, tinignan niya yung oras. Sige, sa isang fast food na kami pumasok. Nagkanya-kanya kami ng order, hindi naman naging boring dahil nagkwentuhan kaming dalawa. Siyempre, hindi ko sasayangin yung pagkakataon na ito para makilala ko siya, mas makakatulong kasi iyon sa plano ni Mama ang aga pa para umuwi. 6 pa lang kaya nag-iisip pa kami kung saan pupunta dahil kung saan-saan na kami napadpad kanina. Tara inom muna tayo ng konti, paanyaya ko. Naku baka pagalitan tayo ni Ivan, sabi niya. Konti lang, isang beer. Pag ganitong kagagaling sa pamamasyal mas magdapag nag-beer tayo kahit isa lang. Hindi naman niya malalaman dahil nga isa lang pinginisian ko siya, basta isa lang Kilala mo naman si Ivan, tumango ako. Hinili ko na siya at pumara ng taxi, baka kasi magbago pa ang isip. Pumunta na kami sa chill lang na inuman at nag-order ako ng 5 beer. Teka, sabi mo tag-isa lang biangal niya. Sa'yo isa sa akin kasi kulang ang isa, pagbigyan mo na. Ako naman ito at hindi ikaw, nag-cheers na kami at sabay na uminom. Di ba nakaka-relax, tumango siya. Kiri, akala ko ay makakaisa lang ako pero kasi nasarapan ako kaya humirit ako at hindi ko akalain na makakarami kami, ramdam ko na ang hilo. Iihi lang ako, paalam ni Stella, patuloy lang ako sa pag-inom ng mailumapit. Miss, can I join you? Umiling ako. May kasama ako, sagot ko. Okay lang, mag-isa lang kasi ako at naghahanap ng kasama kainuman, sabi niya, saktong dumating si Stella. Hi, can I join you? Mag-isa lang ako at ang boring ng mag-isa, sabi niya kay Stella. Sure, sagot niya, ang bilis niyang pumayag ni hindi man lang siya nagpakipot. Nakisama na sa amin yung lalaki at sila lang nag-uusap, nakikipag-usap sa akin pero isang sagot isang tanong lang. Pag kasi di ko kilala ay hindi ko pinapansin, tinignan ko yung oras at gabi na pala.
Tara na, sabi ko. Ay gabi na pala, tara na teka at ihilang ako. Hintayin niyo na ako sa labas, sabi ni Stella, tumango ako at tumayo na pero nahilo ako. Umalalay naman yung lalaki, okay ka lang, tumango ako, nakaalalay pa rin siya sa akin habang palabas kami. Bakit ang tagal naman ni Stella, ihilang naman siya? Sumandal ka muna sa akin kung nahihilo ka pa rin, sabi ng nung lalaki, nahihilo talaga ako. Hindi naman ako sanay na uminom kasi at lalo pa ganun kadami. Okay lang, isagot ko. Okay lang, sandal na habang hinihintay natin yung kasama mo, hinawakan niya yung ulo ko para isandal sa dibdib niyang malawak. It seems that you're more comfortable to him that napamulat yung mata ko, si Ivan. Ano kaya ginagawa niya dito? Nahihilo kasi ako kaya sumandal lang ako saglit sa kanya, sagot ko, lang naman siya at hindi masama ang tingin. Ivan, si Stella, mabuti naman at dumating na siya. Let's go, sabi niya, naglakad ako pero nahihilo pa rin ako. Mabuti na lang nahawakan ako nung lalaki. Hatid na kita sa sasakyan, sabi niya, hinatid naman niya ako hanggang nakasakay ako. Tahimik ang lahat hanggang makauwi kami, si Stella nagpaalam na magpapahinga na siya. Ako kasi pumunta muna sa kusina para magkape baka kasi sakaling mawala ang hilo ko. You're Mary, pinapaalala ko lang sa'yo baka nakakalimutan mo si Ivan. Wala akong ginagawang masama, alam kong kasal ako, kung alam mo hindi ka sasandal sa dibdib ng lalaking iyon, putol niya sa sasabihin ko, nahihilo nga ako at ang taga ni Stella dumating kaya sumandal muna ako saglit, sagot ko. Madami kang pupwede gawin kung tutuusin, umupo ka na lang sana mas okay pa kaysa sumandal ka ibang lalaki and bakit ka inom ng madami kung hindi mo naman kaya, tinignan ko siya. Sorry, hindi na maulit, sabi ko. You should, ayokong nakikitang mas komportable ka sa iba, kaysa sa asawa mo, tumalikod na siya at iniwan ako, napabuga na lang ako ng haangin at ininom yung kape ko. Tumaas na ako sa kwarto at nadatnan siyang busy sa laptop niya, nag-shower muna ako at after noon humiga na ako. Mauuna na akong matutulog, ipabukas mo na iyan, sabi ko. Akala ko ay titino na si Ivan pero pansamantala lang pala. Hindi ko alam kung bakit ayaw na naman niyang pumasok sa school at nakahilata na lang siya dito sa bahay. Ivan, may asawa ka na, hindi po pwede ganito ka na lang lagi, pangaral ko. Hindi ako magsasawang ituro sa kanya ang tama, lalo pat ngayon na nabalitaan kong binebenta ni Mara yung ibang shares ni Ivan na walang kaalam-alam si Ivan. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin dahil hindi pa ako nakakakuha ng proof. Bumangon si Ivan at lumabas sa kwarto. Anong oras uwi si Tara? Tanong niya. Mamayang 5 yes pa yon, kumuha ng cake sa ref at kumain. Ivan, dapat bukas ay pumasok ka na, konting tiis na lang matatapos ka na, tinignan niya ako. Paano na lang kaya kung siya na ang magpapatakbo ng kumpanya? Hindi nila siya rerespetuhin kung alam nilang ganito siya, papabor pa ito kay Mara. Ivan, sinasabi ko ito dahil ikaw na ang mamahala sa kumpanya kapag nakapagtapos ka na, iyon ang sabi ng magulang mo. Para na rin itama yung mga kalokohan ng tita mo sa kumpanya, napag-alaman ko na ilang empleyado ang umalis dahil sa pangit na pamamalakad, kung ayaw nila sa pamamalakad niya, umalis sila. Hindi naman natin kailangang ipilit yung trabaho kung ayaw nila, sagot niya, kumunot ang noo ko. Hindi ka man lang ba magtataka na bakit ganun? Ilang staff ng kumpanya? Tanong ko. Ilang taon nang namamalakad si tita at ngayon lang nagkaganyan, malay mo mga tao lang na maaarte, at daig pa ang nagpapasweldo sa kanila, totoo ba itong naririnig ko sa kanya? Palala siya ng palala. Kung ganun ibibigay mo na lang sa tita mo ang kumpanya, tumango siya. I'm okay with in life now, may pera ako at may bahay bonus na yung asawa, so okay na siya sa ganito. Okay na siya na ibigay na lang ang kumpanya na pinaghirapan ng magulang niya. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng rason pero sana wag mong sayangin yung pinaghirapan ng magulang mo, kumunot ang noo niya. Hindi naman kaya ko nga ibibigay na lang kay tita dahil mas nakikita ko ang future ng kumpanya sa kamay niya kaysa sa akin. Hindi ko hilig humawak ng kumpanya at kung akala mong sinasayang ko, diyan ka nagkakamali. I know what is right in me. Raven, hindi na ako bata para lagi mong sasabihan ng kung anong gagawin ko at kung ayaw kong pumasok wala ka na doon. Bakit di ka na lang magbakasyon, lalo pat bilang na ang araw mo sa mundo? Enjoy your life, Emmer. Raven, while you are breathing, wag mo akong isipin dahil kaya ko ang sarili ko. Kayo ko handle ang relasyon ko, nadismaya ako sa narinig ko galing sa kanya, isinumpa ko na gugulungin ko ang buhay ko sa pamilya nila hanggang mamatay ako, pero ganito ang maririnig ko galing sa kanya.
Siguro tama ka, matanda na ako para isipin ka pa. Ano nga ba sa akin kung mawala yung kumpanya sa'yo? Ano nga ba sa akin kung hindi ka makapagtapos? Ano nga ba sa akin kung maghirap ka? Hindi naman ako ikaw kaya bakit nga ba ako laging nangingialam sa'yo malaki ka na, okay, kung yan ang gusto mo sige alis ako. Total nakakapagod ka din pangaralan dahil hindi ka naman nakikinig. Sana hindi ka magsisi sa mga desisyon mo dahil ang gugus ko lang bago man ako mawala ay iwan kitang walang problema. Tumalikod na ako at pumunta na sa kwarto ko. Nakasalubong ko si Annie na halatang narinig ang pinag-usapan namin. Alam ko naman ang dahilan kung bakit siya andito para matyagaan ang bawat kilos ni Ivan para laging handa si Mara kung sakali. Natapos na akong mag-empeke. Ayoko sanang iwan siya dahil yon nga ang ipinangako ko pero anong magagawa ko kung ayaw niya sa akin at kontento na siya sa ganitong buhay. Sana lang talaga hindi mangyari ang kutob ko. Raven alis ka, si Tyra, kakauwi galing school. Hindi na ako kailangan ni Ivan, sagot ko, kumunot ang noo niya. Paanong hindi? Hindi naman yon nakakagalaw kung wala ka, sagot niya, mabuti pa si Tyra alam niya kung gaano ako kaimportante. Just let him go, lumapit sa amin si Ivan. Malaki na ako, kaya ko na ang sarili ko, sabi pa niya. Ha? Kung hindi mo siya kailangan, sa akin na lang muna siya, sabi ni Tyra, napatingin ako kay Tyra. Ivan, matanda na si Raven. Wala siyang pamilya so sa tingin mo saan siya pupunta kung aalis siya, tanong niya. Wala ka na doon Tyra, tama lang naman si Ivan na umalis na siya kasi may isip naman na si Ivan, singit ni Stella. At problema niya na kung saan siya pumunta, labas na doon si Ivan, dugtong niya pa, halata namang gusto niyang umalis ako para mabawasan yung tinik sa kanila. It's okay Tyra, aalis ako, sabi ko. Hindi po, ang tagal niyo na dito. Mumultuhin kami ng magulang ni Ivan kung umalis kayo. Ivan naman matakot ka sa multo. Sabi niya, Tyra matakot ka sa tao, hindi sa multo, sabi ni Stella. Hindi ka takot sa multo? Paano pag umalis siya, tapos mamaya may gumagalaw-galaw sa kwarto mo kasi isa ka sa may gustong umalis siya? Kita ko ang takot sa mukha ni Stella. Ivan o yung asawa mo may saltik na naman, sumbong niya. Okay ganito, hindi siya alis pero hindi na niya ako pwedeng pakialaman. Kumbaga dito lang sa bahay ang focus niya at wala nang iba, sabi ni Ivan. Ayon, mas okay yon at least settled na, sabi ni Tyra. Umalis na si Ivan at sumunod si Stella. Thank you, sabi ko kay Tyra. Kailangan ka po ni Ivan, hindi niya lang makita sa ngayon. Pagtiisan niyo na lang po muna, tumango ako. Ang swerte ni Ivan na may asawa siyang ganito kabait. Napapansin ko na hindi na talaga pumapasok si Ivan, lagi na din silang magkasama ni Stella. Ang lakas ng ulan sa labas at wala akong dalang payong. Si Annie kasi nauna na sa akin kasi daw ay may gagawin pa, patilain ko muna yung ulan bago ako umuwi anong oras na pero ang lakas pa rin ng ulan. Kanina ko pa din naman tinatawagan si Ivan pero hindi sumasagot kaya kinuha ko yung phone ko at saka ko binalot ng plastic. Mabuti na lang ay may plastok akong dala. Binalot ko yung gamit ko sa bag ko at mukhang okay na. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang makapunta sa may hintayan ng sakayan, taxi sana pero puno lahat ng dumadaan. Basang-basa na ako nang makarating sa hintayan ng jeep, magdidilim na kailangan ko ng makasakay. Dumilim na nga pero hindi pa rin ako nakasakay, nakakainis. Maglalakad na lang ako pauwi kaysa magabihan pa ako lalo, malakas pa rin yung ulan kaya siguro puno ang mga sasakyan. Dumaan na ako sa mga shortcut para mapabilis lang ako makauwi. Kinakabahan ako habang naglalakad pa uwi. Kahit papaano ay humina yung ulan, malalaking hakbang ang ginagawa ko. O mahal nagkita tayo uli, napatigil ako. Ito yung manyak noon na nagsabing asawa niya ako. Umurong ako kasi papalapit siya, tumalikod ako at bumalik. Mabilis ang hakbang ko at alam kong sumusunod siya. Mahal hindi ako lasing ngayon, sabi niya. Hindi ko alam kung may saltik ba ito o sinasadya niya yung ginagawa niya. Tumakbo na ako dahil hindi na biro ito, mabilis akong tumakbo nang may mabangga ako. Mahal, saan ka ba pupunta, paano? Nakita kong may iskinita at baka doon siya dumaan. Teka sino ka ba, takot kong tanong. Nakalimutan mo na kung sino ako, halika at ipapaalala ko sayo. Yung kamay niya umikot sa bewang ko, kinalibutan ako. Please napakabata ko pa. Maawa ka naman sa akin, pakiusap ko, tumulo na agad ang luha ko. Kaya nga habang bata ka pa tuturuan na kita, relax ka lang kung ayaw mong mapaaga ang pagkuha sa'yo ni Lord, sabi niya, unti-unti niyang inaalis ang butunis ng damit ko at bumungad sa kanya ang maputi kong kutis.
Dinampian niya ito ng halik, nanginginig ang buong katawan ko na nalangin na sana may makakita sa amin. Paparang awa mo naman, hindi siya nakikinig at patuloy siya sa ginagawa niya, napapitlag ako nang biglang niyang hinawakan ang dibdib ko. Lilten, ungol niya, sana naman may makakita sa amin. Pilit akong kumakawala pero napakalakas niya, ano naman ba ang laban ko? Maliit ako pero maganda ang katawan, parang awa mo na kuya, kung gagawin mo ito paano na lang ako? Ano na lang sasabihin ng asawa ko? Please itigil mo na ito, hindi ko alam kung naririnig niya ako, dahil patuloy lang siya sa ginagawa niya at napadako na siya sa pang-ibaba doon ako umurong pero mahigpit niya akong hinawakan. Maski ang aking mga binti ay nakakulong sa kanyang mga binti. Hindi ka magsisisi, hahanap-hanapin mo ito pag natikman mo, hindi magtigil ang luha ko sa pag-agos, sinasabayan pa nito ang lakas ng ulan, Lord, wag niyo namang hayaan na mangyari ito sa akin. Tuluyan na ako hubad sa harap niya at nawala na din ako ng pag-asa na may makakasagip pa sa akin kaya hinayaan ko na siya. Binitawan ko na siya at hindi pa nagpumiglas. Mabuti ang naisip mo, pumikit na ako at patuloy lang sa pag-iyak, may kung narinig ako at nakita kong may nagsusuntukan na. Mabilis kong pinulot ang damit ko at isinuot ito. Pamilyar yung lalaki na tumulog sa akin, mabuti na lang at hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoon. Nakatakbo yung lalaki, lumapit sa akin yung nagligtas kaya ko namukhaan. Siya yung lalaki na nasa bar, yung pinagsasandalan ko. Binalot niya ako ng jacket niya at inilalayan papunta sa sasakyan niya, pinatay niya yung aircon ng sasakyan niya at binigyan ako ng tubig. Thank you, panginginig kong sabi. Anong ginagawa mo lugar na iyon? Asan yung asawa mo, tanong niya. Doon ako dumaan para mapabilis akong makauwi. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi sumasagot. Ang tagal kasi ng sasakyan at inabot na ako ng gabi, paliwanag ko, ti kaya mo ba? I-report natin sa pulis, tumango ako, ini-start niya yung sasakyan at pumunta kami sa malapit na police station. Inilahad ko yung mukha nung gumawa sa akin at pag mailid na sila at tatawagan agad ako. Sumakay na uli kami sa sasakyan at doon ko napansin ang pagtunog ng phone ko. Kinuha ko ito at inalis sa plastic saka sinagot. Where are you? Tanong sa kabilang linya, si Ivan. Pauwi na, isagot ko, may kung anong bumara sa lalamunan ko at may nagbabad na luha sa mata ko. Nasaan ka? Iyon ang tanong ko, sinabi ko yung lugar at sabi ay hintayin ko siya. Heto kunin mo, tawagan mo ako pag kailangan mo. Pang-emergency lang tulad ng ganitong pagkakataon, lalo pat hindi mo laging kasama ang asawa mo, tinagap ko yung papel at tinignan, Kobe Rivera pala pangalan niya. May bumisina kaya bumaba na ako kasama siya, bumaba na din sila Ivan kasama si Raven. Hinarap ko yung lalaki at binalik yung jacket niya. Salamat sa pagtulong, isabi ko, lumapit si Raven at may ibinalot na maliit na kumot. Sumakay na kami sa kotse at tahimik kaming tatlo hanggang bumaba si Raven at pumasok sa police station. Mga ilang minuto ay bumalik na siya, tinignan ko siya. Malapit na marepe ang asawa mo, sabi niya at doon tumulo ang luha ko. Umiyak na ako ng umiyak at naramdaman ko ang paghawak ni Ivan sa ulo ko at isinandal sa balikat niya. Hinayaan ko lang ang sarili kong umiyak hanggang makatulog. Hindi naman ako dapat andon sa lugar na yon kung wala lang akong hinahabol. Nagkataon pa na pamilyar yung babae at kahit hindi pamilyar sa akin ay tutulungan ko. Nakakaawa yung kalagayan niya, kung ako asawa niyan magagalit ako ng sobra at baka makapatay ako ng tao pero sa nakita ko kanina wala man lang reaksyon yung lalaki. Kung nagtataka kayo kung bakit ko alam na may asawa na siya, well nakuha niya talaga ang pansin ko nung gabing iyon. Siya lang kasi ang pinaka-simple doon at halatang hindi siya party-goer kaya kahit nahihiya ako ay naglakas ako ng loob na lumapit at nakitable. Kaya inalam ko agad ang tungkol sa kanya which is nalungkot ako dahil may asawa na siya, binitawan ko agad yung chance dahil nga may asawa na. Hindi naman ako yung tipo ng lalaki na nang aagaw, bakit naman agad kang nagpalipat ng school, tanong ni Papa. Wala naman pa, may gusto lang akong bantayan, sagot ko, hinarap niya ako. Babae yan alam ko, sana naman yung walang sabit, napangiti ako, umiling siya. Son, bakit ang ilig mo sa may sabit, tanong niya. Dad, hindi ko kasalanan na lahat ng napipili ko may sabit at once naman na may sabit ay lumalayo na ako, sagot ko. But this one is different, talagang susundan mo pa siya sa school niya para bantayan, napangiti ako, ang papa ko talaga walang hindi pwedeng makalusot sa kanya.
Pa she's so innocent and yung asawa niya walang pakialam sa kanya, sabi ko, kaya ikaw ang gagawa, napabuga ako ng hangin at tumayo na, hindi matatapos itong ususan na ito. Hindi masamang tumulong Kobe basta nasa tama at marunong lumugar, okay? Ila the way hindi basta-basta ang asawa ng babae, kumunot ang noo ko at hinarap siya. Hire, alam kong gustong-gusto mong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya, may inilapag siyang folder sa mesa at naglakad na paalis. Lumapit ako sa folder at binuksan ang laman nito, so isang Mendez ang asawa niya. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit hindi siya ang namamalakad sa kumpanya niya. Nagkibit-balikat na ako at pinagpatuloy na basahin yung mga ibang nakalagay. Kinabukasan maaga akong pumasok at inabangan ang pagdating niya, maya't-maya ay nakita ko siya. May kasama siya pero hindi yung kasama niya sa bar nung gabing iyon, nilapit ko sila at gulat na gulat nang makita ako. Siko Kobe, ngumiti ako, kahit hirap at least naalala niya. Dito ka nag-aaral, tumango ako. Sino siya? Tanong ng kasama niya. Siya yung sinasabi kong tumulong sa akin, Kobe si Annie pala kaibigan ko, nakipagkamay ako sa kanya at tinanggap niya. Mabuti na lang meron ka kasi yung asawa neto absent on crime, nakakaloka, napangiti ako, mukhang may kalog siyang kaibigan dahil pananalita pa lang niya. Anong balak nyo? Mag-deploy sa gitna ng daan, napaharap kami sa likod, hindi sila sabay pumasok. Yung asawa mo mukhang dinalaw ng Angel dahil papasok na bulong ni Annie na hindi naman bulong dahil rinig namin. Mauna na kaming tumango ako, nakamasid lang ako sa kanila habang naglalakad. She's taken, napasmirk ako at hinarap si Ivan. Enan? Wala naman akong ginagawa ang sagot ko, tinignan niya ako. Wag ako Kobe dahil kaya kong baliktarin ang pamumuhay mo, mumiti ako. Talaga ba? Parang gusto ko tuloy subukan, ano nga ba ang kayang gawin ng isang Mendez na hangin naman ang hawak, kumunot ang noo niya. Kung ako sa'yo, hihigpitan ko na ang pagkakahawak sa kanya, dahil kahit mag-asawa kayo kayang-kaya kong kunin siya, kinidatan ko siya bago ako naglakad, as if matatakot ako sa kanya. Alam ko mas mayaman siya sa pagkakaalam ng tao, pero may pailalim na hinihila siya pa ibaba na hindi niya nalalaman. Palabas na ako ng gate nang makita ko si Ivan kasama yung babae na kasama ni Tyra sa bar, bakit parang ang sweet naman nila. Kung hindi ko alam na may asawa si Ivan baka pagkakamalan kong jowa niya yung babae, magpinsan ang mga iyan, napatingin ako sa tumabi sa akin. Ganyan ka sweet, tanong ko, tumango naman siya. Alam to ni Tyra. Yele pero dahil sobrang bait ng kaibigan ko, okay lang yan sa kanya, sabi niya. Parang wala lang naman kay Ivan, yung babae ang nagbibigay ng motibo na hindi naman dapat dahil magpinsan sila, sabi ko. Kung magpinsan sila, napatingin ako sa kanya na nakatingin sa kanila. Sa tingin mo ba hindi, tanong ko. Sa ganyang galawan ni Stella. Ni hindi takot o mahiyaman lang kay Tyra, hindi gawain niya ng pinsan, halata namang may tinatago siya, at hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila mapansin ito, sagot niya. Lelan, I think I want to know about her, sabi ko. Sabihan mo ako pag may nalaman ka, ayokong lagi na lang kawawa si Tyra, wala nang ang pakialam sa kanya ang magulang niya at isama mo yung asawa niya, aba kahit ako lang sana ang matira na handang makipagsabunutan, natawa naman ako. Baka naman gusto niyong share yung pinagkwekwentuhan niyo, dumating na siya, kamusta? Okay naman, kinakaya naman, napatingin siya sa harap namin. Kaya pala, kanina pa sila dyan, tanong niya. Hindi pa nga kami napapansin. Kanina pa kami dito at hanggang ngayon na dumating ka, sabi ko, hayaan niyo sila, tara fishball, paanyaya niya. Sure, libre ko drinks, mumiti sila. Lahat na kaya, drinks pa talaga, sabi ni Annie, tumango na nga lang ako. Tumalikod na kami at hinayaan ang dalawa, totoo nga na okay lang kay Tyra na ganun sila. Mag-asawa nga ba talaga sila o parang ang lumalabas ay kasunduan lang ang nangyari? Kung ganun, bakit ganun na lang makareact si Ivan kanina? Nasa pisbolan kami nang makita ko sa kabilang kalsada sila Ivan at Stella, never man lang niya ako niyaya. Laging si Stella, siya ba yung aasawa? Pakiramdam ko iniiwasan niya ako nitong nakaraan simula nung malapit na ako ma-rape. Yang tingin mo si Annie, napangiti ako at yumuko. Kung ako yan magsiselos ako, singit ni Kobe. Asawa ko yan tapos ganyan kahit pinsan ko, dugtong niya pa. Mahal ka ba talaga ng asawa mo? Tanong niya, natahimik ako kasi alam ko yung sagot pero ang hirap sabihin. Hindi ko din maintindihan itong nararamdaman ko, bakit naninikip yung dibdib ko kapag nakikita ko sila ng ganito. Kahit sa bahay ganito sila, akala mo wala ako doon at ganun sila.
Napabuga na lang ako ng hangin. Papalapit sila dito mukhang magpipishbol na din sila. Umorder sila at tahimik lang kami habang kumakain. Napansin kong may tumulo na saw sa damit ko, pupunasan ko sana nang biglang pinunasan naman si Kobe habang nakangiti. Napatingin ako kay Ivan na kumakain lang. Akala ko makikitain ko siya ng kahit konting inis or ano kaso wala, thank you, kinindatan ako ni Kobe. Kobe may gusto ka kay Tyra, ano? Gusto agad? Kakikilala lang namin. Kasi ikaw yung nasa bar diba? Tapos sinundan mo pa talaga siya dito so it means gusto mo siya, dugtong niya pa. Haha sinong hindi magkakagusto sa kanya, maski may asawa yan gugustuhin yan, sagot naman niya, tinignan ko uli si Ivan at nadidismaya lang ako dahil wala man lang akong nakukuha na emosyon sa kanya. Ivan o yung asawa mo may nagkakagusto, sabi ni Stella kay Ivan. That's good to hear, sagot niya sabay subo ng pagkain niya. Wala lang sayo kahit may kagusto sa asawa mo, tanong niya. It's not a big deal, sagot niya, parang gusto ko tuloy siyang tusukin ng stick dahil sa mga sinasagot niya. O Tara hindi daw big deal ibig sabihin, kung kagusto ka din sa kanya ay okay lang, even have kind of heart, sabi niya, ngumiti ako. Okay, magsasabi naman ako pag na-in love na ako, sagot ko, ito ang gusto mong sagutan diba, di? Oy! Bakit parang gusto mo silang maghiwalay si Annie? Umiba naman ang timpla ng mukha ni Stella. Pinsan ka ba niya talaga? Hindi ba dapat maging supportive ka sa relasyon nila? Hindi yung sinusugsug mo pa sa iba, dugtong ni Annie, na mula naman siya na parang napahiya siya. Masama bang magtanong, inirapan niya si Annie sabay talikod at kumain na. Matapos na kaming kumain ay nagkayayaan ng umuwi, aaminin ko na hinihintay kong yayayain ako ni Ivan na sumabay na sa kanya, pero wala akong narinig at si Stella lang ang niyaya niya. Nalungkot ako dahil bakit ganito siya. Hatid ko na kayo, sabi ni Kobe, tumango ako at mumiti ng timid. Bago sumakay sa kotse ni Kobe tinignan ko muna sila Ivan, pinaupo niya pa talaga sa harap. Sumakay na lang ako sa sasakyan at hindi pinapahalata na umiiyak yung puso ko. Ako ang inunang hinatid bago si Annie, pumasok na ako sa loob at nakasalubong ko si Raven. Lumapit siya sa akin na parang may kakaiba. Bakit po, tanong ko. Hindi maganda ang uwi ni Ivan, bulong niyang sabi. Siya pa talaga sasama ang loob na dapat ako. Sige po, tumango siya at dumiretso na ako sa kwarto namin, nadatnan ko siya na umiinom sa may veranda. Hinayaan ko na lang siya at nag-shower na pagkalabas ko nagulat ako dahil nakasandal siya sa may pader, tapos na ako, iyon lang sabi, maglalakad na ako nang hinawakan niya ang braso ko. Tinignan ko siya na nakatingin sa akin. Bakit? Tanong ko. Niyakap na lang niya ako at hindi kumibo. Ilalayo ko yung katawan ko, pero hindi niya pinapayagan kaya hinayaan ko na lang siya. Tamado na ba siya agad sa ininom niya? Saglit lang naman ang agwat namin sa pag-uwi Pagkatapos niya ako yakapin ay lumabas na siya, ano iyon? Wala man lang sasabihin or bigla lang iyon tinupak. Hindi na ako nag-overthink dahil masasaktan lang din na naman ako. Kinabukasan wala akong pasok kaya naisipan kong maglinis ng bahay. Nagpatulong ako kay Raven at sakto naman na ngayon siya maglilinis. Hindi ko na naabutan si Ivan pero kagabi ay hating gabi na siya pumasok sa kwarto namin. Ito na mga pinakuha mo kortina. Sigurado ka ba dito na babaguhin mo kahit hindi alam ni Ivan? Noo kasi laging gray ang sinasabi niyang kulay ilang ng kortina ng bahay, sabi ni Raven. Ang dul po kasi pag gray at madilim, mas okay na sumubok ng para at promise magugustuhan niya dahil hindi naman yung kulay na ilalagay ko, sagot ko. O sige iwan na kita at maglilinis naman ako, tumango ako. Inalis ko na yung mga kortina, bago ko ilagay ay naglinis muna ako. Inayos ko yung mga gamit niya, ini-arrange ko yung mga drawer, nagpatulong naman ako sa mga katulong kaya nailipat namin. Nagustuhan niya nila dahil lumuwang at maayos tignan daw. Tanghali na ako natapos maglinis sa kwarto pa lang namin Ngumiti ako nang makita ko ang outcome dahil sobrang ganda at napakaaliwalas tignan. Hala ka! Bakit mo inibahan? Alam mo bang paborito niya yung kortina na iyon tapos bakit mo ginalaw yung mga gamit niya? Ayaw niyang ginagalaw gamit niya, nagulat pa ako sa pagdating ni Stella. Hindi naman ata masamang sumubok ng ibang kulay at hindi ko naman pinakialam, pinalawak ko lang naman yung kwarto, sagot ko. Kahit na, magagalit, napatingin kami sa dumating na si Ivan, ninisyan ko siya at lumapit pero biglang umiba yung itsura niya. Sinabi ko nang magagalit ka,
lumapit siya sa may mga kortina at pinag-aalis, napunit pa nga yung ibang kortina dahil sa paghila niya. Ibalik mo lahat sa dati, sigaw niya. Kita ko ang galit sa mukha niya, kaya nagmadali naman ako at pinagtutulak yung mga drawer, kahit hirap pinilit ko. Dumating si Amos. Raven nagulat, lalapitan sana siya pero sinigawan siya ni Ivan na wag akong tulungan. Siya ang may gumawa niyan kaya siya ang magbabalik niyan. Subukan niyo siyang tulungan at papalain ko kayong lahat dito, sabi ni Ivan. Kukunin ko lang yung kurtina, mahina kong sabi, lumabas ako sa kwarto. Hindi na napigilan yung luha ko na tumulo, bumalik na ako sa kwarto at inuna munang ikabit yung kurtina. Ihuhuli ko na lang muna yung drawer kasi hirap ako. Nakanood lang sila sa akin habang inaayos ko ang gamit, kahit hirap na gawa kong tapusin at inabot ako ng gabi. Sobrang pagod ko at sobrang gutom na ako, bumaba na ako para kumain pero nakita ko si Ivan sa baba kaya hindi na ako tumuloy at bumalik na lang. Naligo na lang ako at inihiga na lang sa kama, nagising ako na masakit ang katawan at nanghihina. Bumangon ako para maligo dahil may klase pa ako, bumaba na ako at naabutan ko sila at baba na nag-aalmusal. Hindi na ako nagdiretso doon at lumabas na ako, binuksan ko yung wallet ko, napabuntong hininga na lang ako. Naglakad na ako papuntang school, mabuti na lang maaga ako. Nakarating na ako at mabuti na lang may oras pa ako, dumaan ako sa kantin at kumuha ng pagkain. Mabuti na lang talaga libre, dahan-dahan baka mabulunan ka naman si Kobe, ngumiti ako ng tipid at pinagpatuloy yung pagkain. May sakit ka ba? Namumutla ka, umiling ako, natapos ko na yung pagkain ko at uminom na ng tubig. Pagod lang, mauna na ako, tumayo na ako nang bigla niyang hinila yung kamay ko. Andito lang ako pag kailangan mo ng tulong, ngumiti ako at tumango, naglakad na ako palayo at pumasok na sa room. Natapos na ang klase ko, dumaan ako sa kantin para kumain para hindi na ako kakain sa bahay. Natapos na akong kumain kaya uwi na ako nang makasalubong ko sila Ivan at Stella, umiwas ako nang nagsalita si Stella. Doon ka muna sa kapatid mo matutulog, sabi ni Ivan, hindi ko na sila nilingon at tumango na lang ako, umuwi na ako at kumuha na muna ng damit. Raven, doon muna ako sa kapatid ko daw. Kita sa mukha niya na ayaw pero alam niya naman kung bakit. Sige, babalitaan kita, tumango ako, pababa na ako nang makasalubong ko sila Ivan. Naglakad lang ako at nilampasan sila, gusto ko lang naman maging maaliwalas yung kwarto at akala ko hindi magiging issue na pakikialaman ko dahil asawa ko naman siya. Akala ko talaga okay kami pero simula nung si Stella ang kasama at nung nag-away sila ni Raven ay hindi na malaman kung paano kikilos dito sa bahay na ito. Mas okay nga na doon muna ako sa ate ko, naglakad na ako dahil nagtitipid ako. Binibilisan ko para hindi ako maabutan ng gabi dahil na-trauma ako sa nangyari noon. Beep! Beep! Nilingon ko yung bumisina at si Kobe pala, huminto siya at sinabing sakay na kaya sumakay ako. Mas okay nang sumabay ako kaysa maabutan ng dilim, mahirap na. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sa kapatid ko, pwede bang pahatid ako doon? Ngumiti siya at tumango. Pinalayas ka, umiling ako. Doon muna ako, mas okay na din iyon kasi ang hirap gumalaw doon sa bahay na iyon, biglang may kung anong bumara sa lalamunan ko kaya napatingin ako kay Kobe. Okay lang, hindi masamang umiyak, ninisan ko siya at tumanaw sa may bintana, tumulo ang luha ko. Ang sakit kasi, wala kami ng feelings para sa isa't isa at itong idea na ito ay para lang sa kapakanan ng pamilya ko dahil naawa nga siya sa akin. Ako kasi isinabuhay agad ang pagiging mag-asawa namin at hindi inisip na itong ganap sa amin ay dahil lang pala sa pamilya ko. Masyado din ako nag-assume at umasa na talagang magiging mag-asawa kami kahit wala kami nung tinatawag na pagmamahal. Umiiyak ako dahil sa maikling panahon na iyon ay napamahal ako sa taong magulo. Napamahal ako sa walang emosyon na tao, napamahal ako sa isang taong manhid, napamahal ako sa isang tao na kontento na lang siya sa kung ano meron siya. Nakarating na kami sa kondo ni ate, nagpasalamat ako kay Kobe at gusto niya pa sanang makilala si ate pero gabi na kaya saka na lang daw. Pinagbuksan ako ni ate, gulat nga siya kung bakit ako andon. Pumasok ako at naabutan kong tulog na ang anak niya, binigyan niya ako ng tubig. Dito muna ako, sabi ko sa kanya. Nag-away kayo, umiling ako. Ilang araw lang ako dito, sagot ko. Ano ka ba, okay lang kung dito ka kaso aalis kasi kami, nakahanap kasi ako ng trabaho at okay naman sa kanila na maay anak.
Doon na din kami magstay dahil libre naman, nalungkot ako. Kung kailan naman na kailangan ko siya ay aalis siya, pero okay lang para naman sa anak niya itong trabaho. Kailan alis nyo? Tanong ko. Bukas na kaya nag-aayos ako ng gamit namin, hindi ko pa nga nasasabi sa asawa mo. Ikaw na lang magsabi kung sakali tumango ako. Matapos naming mag-usap ay natulog na kami, siguro tulog na sila habang ako ay hindi. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip kung didito ba ako o pupunta na lang sa bahay ng magulang ko. Inabot na ako ng madaling araw bago ako makapagdesisyo at hindi na nakatulog. Minessage ko si ate dahil napagdesisyonan kong pupunta na lang sa bahay kaysa tumira dito. Para akong bata na nawawalan ng landas, hindi ko alam kung ano babalak ko. Gulong-gulo ako simula nung wala si Emma. Raven sa tabi ko, mabuti na lang talaga ay andyan si Stella para payuhan ako pero bawat desisyon ko na lang ay laging may second thoughts. Ivan, ilang buwan na lang pala ay graduate ka na. Anong balak mo kung sakali? Tanong ni Tita Mara, dinalaw niya kasi kami. Siguro magtratrabaho, sagot ko. Bakit ka pa magtratrabaho? Meron naman kaming mga empleyado mo na magtratrabaho para sayo, sagot ni Tita. Nga naman Ivan, andyan si Mama kaya mas okay nang dumito ka na lang or magbakasyon, sabi ni Stella. Parang kasing gusto kong magtrabaho at alamin kung paano patakbuhin ang kumpanya, tama naman si Enge. Raven na hindi ako tumatanda at kahit may-ari man ako ng kumpanya ay kailangan kong magtrabaho, sagot ko. Ano ka ba, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi masama ang plano mo pero pinapagaan na nga namin ang buhay mo, ayaw mo pa. Ivan, dumito ka na lang at enjoyin ang buhay. Ang dami mong pera kaya bakit hindi mo gastusin? Mamuhay ka ng marangya dahil pag namatay ka hindi mo madadala ang pera, napaisip ako, tama din naman si Tita. You should treat yourself dahil deserve mo, lalo pat nakapagtapos ka na, sabi pa ni Tita. Okay pero after ko mag-graduate, sagot ko, inisya nila ako at napatingin ako kay Mr. Raven na parang hindi niya gusto ang desisyon ko. Umalis na sila, may pupuntahan pa da kasi si Tita Mara at sinamahan ni Stella, pumunta akong kusina para kumuha ng makakain. Kamusta na si Tyra? Tanong ni Mr. Raven. Don't know, mukhang okay naman siya sa may kapatid niya, sagot ko. Ivan, hindi mo man lang siya pupuntahan or kakamustahin, tinignan ko siya. Kailan ko ba ibinalik ang dati mong trabaho? Di ba sabi ko wag kang mangingialam at yung sa bahay lang ang pakialaman mo, nakatingin siya sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, Ivan? Para kang robot na napakadaling kontrolin, sabi niya, napangiti ako. Bakit ganun ang ginagawa mo sa akin noon, di ba? Hindi mo lang matanggap na malaya na ako ngayon at nagagawa ang lahat kaya binabaliktad mo para ano? Kontrolin ako uli, sumama ang mukha niya sa pagkakasabi ko. Hindi kita kontrol. Lahat ng ginagawa ko ay para lang sa'yo, para sa ikakabuti mo dahil hindi ko ginawa iyong mga yon. Ngayon palang naghihirap ka na dahil inubos na ng tita mo ang yaman mo, alam mo, hindi ko sana sasabihin sa'yo pero mas okay nang malaman mo dahil hindi ka naman marunong mag-appreciate ng mga ginawa sa'yo ng ibang tao, dugtong niya pa. Nasa kwarto ko lahat ng mga dokumento na nagpapatunay na ang tita mo ay isang traidor. Tignan mo nang malaman mo at total sabi mo kinokontrol kita. Aalis na lang ako para makuha mo ang kalayaan na gusto mo, mas okay din na hiwalayan mo si Tyra dahil hindi niya deserve ang isang tulad mong walang patutunguhan ang buhay, naglakad na siya palayo at naiwan akong tulala. Papunta ako sa kwarto nang makasalubong ko si Enge. Raven na dala-dala na ang kanyang gamit, hindi niya ako pinansin at bumaba na siya. Papasok na ako sa kwarto nang maisip ko yung sinabi niyang nasa kwarto niya ang mga nagpapatunay na niloloko ako ni tita. Hindi ko alam pero andito ako sa kwarto niya, inilibot ko ang mata ko sa kanyang silid at napansin ang mga folder sa may mesa. Nilapitan ko yon at kinuha yung naunag folder, bungad pa lang ay may mga litrato na ni tita. Tinignan ko yung nasa baba na pirmado ko, sa pagkakaalam ko never pa ako pumipirma ng kung ano-ano sa kumpanya dahil sabi ni tita ay hindi na daw kailangan at magtiwala na lang ako sa kanya. May mga pirmado ko na hindi ko alam, nagulat lang ako nang may makitang binebenta ang ilang shares ko na aprobado ko. Kailan pa ako nagbenta ng shares ko? Kinuha ko yung isang folder at binasa, isinunod ang iba hanggang nanghina ako at napaupo, hindi ako kayang lokohin ni Raven dahil mahal niya ang pamilya ko, kung totoo man ito kailangan kong mag-ingat na yon paalam ko ang lahat. Kinuha ko yung mga folder at inilagay sa safe ng kwarto ko. Ano na ang gagawin ko ngayon? Wala si Raven para pagtanungan ko kung anong gagawin ko.
Naguguluhan tuloy ako kung anong gagawin ko. Kinuha ko yung phone ko at tatawagan ko si Tyra nang naisip ko na bakit ko siya tatawagan sa kabila ng pagpapalayas ko sa kanya dito sa bahay dahil lang sa paglilinis niya. Nagulat lang ako at hindi ko sinasadya na pagtaasan siya ng boses, hindi lang kasi ako sanay na pakialaman ang kwarto ko. Hindi ko naman naisip na hindi ko na pala iyon kwarto, kundi kwarto na namin pala kaya okay lang na pakialaman niya. Kakausapin ko sana siya pero nakita ko sila ni Kobe tapos sabi pa ni Stella na ang sweet nila sa kantin, hindi dapat siya lumalapit sa lalaking yon dahil na may asawa na siya. Hindi lang naman si Stella ang nakakakita sa kanila na magkasama kundi maski ako, hindi ko lang nahuhuli na ang sweet nila utang na loob niya yung pagsagip ni Kobe sa buhay niya pero hindi iyon rason para lapitan niya si Kobe o kausapin. Pangit ba ako? Bakit di siya makontento sa akin? Inihagis ko na lang yung phone ko at humiga. Nag-isip ako ng kung anong gagawin hanggang nakaidlip ako. Namalayan ko na lang na may kung anong humihimas sa buhok ko, inimulat ko yung mata ko at ang nakita ko ay mukha ni Tyra pero pumikit ako at nakita ko si Stella kaya napabangon ako. Umaayon sa plano ang mga nangyayari, sobrang saya ni Mama na napapaikot ko si Ivan. Kung ano kasi pinagsasabi ko tungkol kay Tyra at ito namang isa naniniwala. Mabuti na lang talaga dumating yung Kobe na iyan at hindi ako nahirapan na siraan si Tyra kay Ivan. Ang kinakainisan ko lang ang pagiging introvert ni Ivan, nakikipag-usap siya pero saglit lang. Kumbaga isang tanong isang sagot lang siya, nagulat nga ako nung araw na sumigaw siya pero okay na din dahil mas naging malabo pa sila ni Tyra. What are you doing? Bigla siyang bumangon, ngumiti ako. Ang cute mo kasing matulog, sagot ko, tumayo na siya. Don't come inside if it's not your room, pagsusungit niya, napairap naman ko at mabuti na lang nakatalikod ako sa kanya. Gigisingin lang sana kita para kumain, anong oras na kasi, hinarap ko na siya. Even though lumabas na siya sa kwarto, sinundan ko naman siya. Ivan, labas naman tayo bukas, umupo na kami at pinaghahandaan na kami ng pagkain. Teka, asan si Amy? Raven, simula nung dumating ako kasi hindi ko na siya nakita. Pinaalis ko nagningning yung mata ko, syempre hindi ko pinahalata na masaya ako, bakit naman? Kawawa naman yung matanda, sabi ko, tinignan niya ako. Noon gusto mo siyang umalis tapos ngayon naaawa ka? Malaya ka ding umalis, nanlaki ang mata ko. Hindi, ayaw kong sumunod. Wala ka nakasama dito pag aalis pa ako, sumubo na ako ng pagkain. It's okay, I can take care of it myself. Tinignan ko siya na kumakain. Nakakainis, di man lang marunong mag-appreciate na sinasamahan ko pa siya. So paano, tara mamasyal bukas, hindi siya kumibo. Kahit bukas lang, ikaw bahala mamili kung saan tayo pupunta. Para naman makalanghap tayo ng ibang hangin, dugtong ko, nilingon niya ako na parang nag-iisip. Okay, sagot niya, napangiti ako. Kinabukasan maaga akong nagising para magpaganda. Ito ang una naming magkasamang dalawa. Bumaba na ako at hinintay siya sa may sala, ilang minuto ay pababa na siya. Bakit naman ganito ang suot niya? Pupunta ba siyang opisina? Nakakadismaya naman, bakit ganyan ang suot mo? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo. Maiwan ka na, sabi niya, nauna na siya kaya sumunod ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero bakit parang papunta kami sa kumpanya niya? Nilingon ko siya at tahimik lang, kinuha ko yung phone ko pero lobat. Kainis. Magagalit nito si Mama kung malaman na wala man lang kaming pasabi na pupunta. Ivan, malapit na tayo, putol niya sa sinasabi ko. Sa kumpanya nga kami, kaya pala ganito ang suot niya. Binati nila kami at pinagtitinginan si Ivan, ako naman kinakabahan. Good morning sir, bati ng nasa elevator. Hi, can you accompany us to the Vice C office? Sabi ni Ivan. You mean Sir C office? Balik na tanong. No, the office of Mara, sabi niya. Yes sir, iyon po iyong nasa C office. Napalingon ako kay Ivan, wala akong makitang emosyon sa kanya. Okay, isagot ni Ivan, sinamahan niya kami at habang papalapit kami ay kinakabahan ako. Pumasok kami nang walang pasabi yung sekretary at naabutan namin silang nagsusugal sa loob, gulat na gulat sila. Napapikit ako, ano ba yan Mama, bakit ngayon pa kayo nagsusugal? Oh, is this a casino area? Tanong ni Ivan, ni isa sa kanila ay hindi makaimik maski si Mama. Lumapit si Ivan at biglang pinagtatapon yung pasugalan nila, gulat sila sa ginawa niya maski naman ako. Si Mendez, sana nagpasabi kayo na pupunta kayo para handa kayo.
At hindi malamang ginagawa niyong pasugalan ang kumpanya ko, sabi ni Ivan, halatang may inis yung salita niya. Ivan, naka-break kami, tinignan ni Ivan ang kanyang orasan. Break time. Sa ganitong oras, tanong niya, hindi nakaimik si Mama, palpak din magrason si Mama. Kaasar. Tita called the AEC of the company, tinignan ako ni Mama. Dahan-dahan siyang lumapit sa may telepono at tinawagan yung yung mga tao sa office, hindi alam kung aalis ba sila o hindi, pumunta sa mesa si Ivan at pinakialaman ang gamit ni Mama. I thought this is the office, tinignan niya si Mama. Ginagamit ko pansamantala dahil under renovation ang office code, sagot niya. Ma'am, tinawag niyo po, napatigil yung EEC nang makita si Ivan. I want all of them will be fired, gulat sila, tinignan ko si Mama. Ivan, pati si Mama, singit ko. Yes, hindi makapaniwala si Mama at Ivan, mali itong ginawa namin pero grabe naman yung aalisin mo kami agad. Hindi mo man lang ba kami pagbibigyan ng chance? Ivan, you need me, paano na lang ang kumpanya, sabi ni Mama. I'm going to take care of it, sagot ni Ivan. Ivan, hindi ka pa nakapagtapos, diba? Bigyan mo pa sila ng pagkakataon, nagkataon lang siguro ito. Is this the first time? Tanong ni Ivan. Una ito, agad naman nasabi ni Mama. Miss A, he called the head office, nanlaki ang mata ni Mama, ano ba tong nangyayari? Bakit bigla na lang na naging ganito si Ivan? Ivan naman, ganito mo ba ako tratuhin pagkatapos kong alagaan ang kumpanya mo? Malambing na sabi ni Mama. Hindi umiimik si Ivan at pinagpatuloy ang pangingialam sa mesa ni Mama nang nanlaki ang mata ko, may inilabas siyang pera. Tinignan ko si Mama na namumula na, bakit may pera ka sa drawer naman, Mama? Tinignan ni Ivan si Mama na parang naghihintay ng sagot, mukhang double kill si Mama na. Naglakad siya at kinuha yung pera kay Ivan at mumiti. I deserve this, patay. Umamin na siya.